Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo
ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ipinahahayag ni Sophonias ang araw ng paghuhukom ng Panginoon sa mga makasalanang mamamayan ng Huda. Mapapawi lamang ang galit ng Panginoon kung ang mga tao ay magpapakumbaba at magbabalik loob sa Kanya. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Hanapin ninyo ang poon, kayong mapagpakumbaba, kayong gumaganap ng kanyang kautusan. Hanapin ninyo ang katwiran at iyon ang iyong gawin. Baka sakaling kayo'y patawarin at iligtas sa araw ng kanyang poot. At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagpakumbaba na lalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling, ni mandaraya man. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot o lila, masamang balangkas, pinipigil niya. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Ipinaaalala sa mga Kristiyanong taga-Korinto na ang kaloob na pananampalataya ay nagmumula sa Diyos. Pinapanigan ng Diyos ang mga mapagkumbaba at mahihina kaysa mga mapagmataas at makapangyarihan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipagkaisa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos
pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang iyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po, Padre. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng karaniwang panahon at ngayon din ay Pro-Life Sunday o linggo ng para sa buhay at araw din ng paglalaan natin ng panalangin at kamalayan laban sa pangangalakal ng kapwa-tao o human trafficking. At sa ating pong mga pagbasa, narinig natin ng paulit-ulit ang salitang mapalad. Sabihin nyo nga, mapalad. Ulit, mapalad. Sabihin sa sarili, mapalad ako. So, pag tinanong ko kayo ngayon, sa tingin mo, ano ang may sasagot mo? Bakit mo nasabing mapalad ka? Anong meron ka? Anong meron sa iyo para masabi mong mapalad ka? Meron ka bang masasabi? Kasi kawawa ka kung wala kang makita na ikakapalad ng araw mo ngayon. Baka lagi ka nakatingin sa mali. Baka parati kang naghahanap sa wala. Kaya hindi mo makita na mapalad ka pa rin. Sabihin nyo nga ulit, mapalad ako. Pag pinagnilayan natin, kasi sabi po dito, napakaraming tao ang sumusunod sa kina Jesus kasama ang mga alagad. Di ba sabi, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao. Ang katumbas niyan sa salita natin, maraming followers. Kapag maraming followers, ibig sabihin, viral ka.
Sikat ka. Di ba? At kakaibat ng kasikatan, may kapangyarihan ka. May kayamanan ka. Di ba? Yan ang panahon ng ngayon. Pero itong maganda, kasi ang sabi, na makita ni Jesus ang napakaraming tao, tinuruan niya ang mga alagad. Malinaw naman po, no? Sabi, pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad, sila'y tinuruan niya ng ganito. Kasi nakaka-overwhelm kapag marami kang tagahanga. Nakaka-overwhelm kapag marami kang fans, marami kang followers. Nakaka-overwhelm yan. Nakakalaki ng ulo. Kapag hindi mo ito binantayan. Kaya nga, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mapalad kayo o mapalad ang mga aba. Pag sinabi kasing mga aba, mga mapagpakumbaba, mga nasa baba. So pinapaalalahanan ni Jesus ang mga alagad na manatili kayong mapagpakumbaba. Sabihin nyo nga ulit, mapalad. Sa pananaw ng mundo, ang sinasabing mapalad, yung mga nasa taas, yun yung pananaw ng mundo. Mapalad ka kapag sikat ka, mapalad ka kapag marami kang pera, mapalad ka kapag may kapangyarihan ka o nasa posisyon ka. Mapalad ka. Yun ang sinasabi ng mundo. Mapalad ka kapag marami kang ari-arian. Mapalad ka kapag marami kang bagong branded na mga gamit. Mapalad ka kapag bago ang cellphone mo. Yun ang sinasabi ng mundo. Ngayon, ito ang pag-iisip at pananaw na dapat matutunan ng mga alagad. Nang higit na mapalad ay yung nagpapakumbaba. Sa kabila ng katanyagan, kasikatan, nananatili silang mapagpakumbaba. Ngayon, babalik ko ulit. Sa tingin mo ba, mapalad ka? At anong ikakapalad mo? Yung nagising ka pa rin sa araw na ito, di ba mapalad na yon? Yung malakas ka, marami ngayon nasa ospital, agaw buhay, marami ngayon nasa malubang karamdaman, pero mapalad ka, maliksi ka pa. Mapalad ka, nandyan pa ang pamilya mo, mapalad ka kasi nandyan pa ang asawa mo, anak mo, mapalad ka kasi nandyan ka pa para sa kanila. Kasi pag wala tayong makitang ganon, mabubuhay tayo sa lungkot. O kaya naman, mabubuhay tayo sa inggit. At kapag inggit na, dapat ganon. Gagawin mo ang lahat ng paraan para lamang yumaman, para lamang magkaroon ka rin ng mga bagay na nakikita mo mula sa ibang tao. Kaya nga ngayon, di ba, awareness laban sa human trafficking. Kasi marami, di bali ng manggamit ng tao, di bali ng mang-apak ng tao, ibenta mismo ang tao, abusuin ng tao, yumaman lang ako. At ito yung pinapaalala ni Jesus sa mga alagad niya at maging sa atin. Higit na mapalad. Hindi sinasabing huwag kang umasenso, huwag kang magtagumpay. Hindi yun. Kundi yung kahit na umasenso ka na at matagumpay ka na, manatili kang nagpapakumbaba kasi ang taong mapagpakumbaba laging kumakapit sa Diyos. Biruin mo, no? Siyempre, hindi naman lahat, no? Pero marami sa mga ang tingin sa sarili mayaman na, may kapangyarihan, pero napakalayo sa Diyos. Yung dito na ikaw, nakakapagsimba ka, mapalad ka na eh. Mapalad na tayo. Ang tao habang tumaasenso, nung simple lang ang buhay,
Laging may oras para magsimba. Nung yumaman na, wala nang oras para magsimba. Napapansin niyo po ba? Kaya maswerte tayo, mapalad tayo, na kahit nang itatagumpay tayo, nananatili tayo sa Kanya. Kasi nakikita natin at naunawaan natin na baliwala ang lahat kung wala ka sa Diyos. At nagkakaroon ng halaga ang lahat dahil nasa Diyos ka. Dahil na kay Kristo ka at nananatili ka kay Kristo. Kaya sabi, di ba, wala tayong pwedeng at wala tayong dapat ipagmalaki sa mundong ito. Kahit ano pang profesyon mo, kahit ano pang narating mo o meron ka, wala kang karapatang ipagmalaki ito. Kasi ang dapat lang nating ipagmalaki ay yung tayo ay nasa piling ng Diyos. Kaya sana, maraming bata sa oras na ito na naririto, hindi lang gusto ng Diyos na sila o tayo ay maging mayaman, maging matagumpay. Ang gusto ng Diyos, maging mapalad tayo. Sabihin niyo nga ulit, mapalad. Di ba? Parang ang gandang pagnilayan ulit. Nung tinawag niya ang mga alagad, hindi niya ginustong yumaman kayo, ha? Sayang yan, maraming followers yan. Bawat views niyan, kita yan, di ba? Pero hindi eh. Ang sinabi niya at ang gusto niya, maging mapalad at piliin ng mga alagad na maging mapalad sila kaysa maging makapangyarihan, kaysa maging pinakamayaman. Piliin na maging mapalad. At yung pagiging mapalad, yung laging nandyan ang Diyos sa buhay niya. Kaya hinay-hinay lang, kailangan din naman natin pag-aralan at tayo din ang kokontrol sa mga tagumpay na nanarating natin o natatamo natin. At turuan natin na mga batang ito manatiling mapagpakumbaba habang sinisikap na sila ay magtagumpay. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama para sa biyayang itaguyod niya ang kanyang paghahari dito sa mundo. Katulong tayong kanyang mga nilikha. Manalangin tayo ng may kagalakan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan mo kaming iyong simbahan upang manatili kaming mapagkumbaba habang nagpapatotoo ng iyong mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gawin mong daluyan ng iyong awa at pagmamalasakit ang lahat ng lingkod bayan upang lagi nilang unahin ang kapakanan ng mga mamamayan, lalo na ang mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pukawin mo sa amin ang pagnanais na paglingkuran ng isa't isa sa kababaang loob, lalo na ang mga kapatid naming mga nasalaylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Salubungin mo ang mga yumao naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idalangin din natin ang mga pangangailangan ng ating pamayanan
at mga pansarili nating kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tatayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya't karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila.
Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang,
ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay umihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagbalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.